Nagpaabaya si Logan. Lo, pero hindi nagpaabaya yung tadhana. Nakakatawa lang dahil masyado yata nag-enjoy yung tadhanang paglaruan kami. Nagkaanak pa kami pero hindi naman pala dapat. Para tuloy kaming nabubuhay dahil sa mali. Nabuo namin ang anak namin dahil sa kapusukan pero mahal namin na sa isalo. Pero bali wala pala lahat ng pagmamahalan nyo kapag taghanan ng desisyon. Hindi kita maintindihan, Apo. Paano makakalaban ninyong buong mundo? Ano ba ang sinasabi mo? Kung mahal niyong isa't isa, bakit hindi yung ipaglaban? Kung ganun lamang sana kadali, Lo. Nasasabi niyo yan ngayon dahil hindi niyo alam nang tinutukoy ko yung apo niyo pang isa. Ang dami kong tanong sa kanya, Lo. Bakit ginawa niya sa amin to? Binigay niya sa akin ng isang tao na kasalanan naman palang mahalin. Tumingala ako para pigilan ang mga nagbabadyang tumulong mga luha. Para naging kasalanan ang magmahal. Ang alam ko malaya kang mahalin ang gusto mo. Sana nga, Lo, ganun lang kadali eh. Sana ganun kadalang ipaglaban namin lahat. Dahil alam kong pati sa mata ng Diyos mali na nagawa namin. Maling-mali. Hindi kasalanan na magmahal dahil hindi mo naman talaga mapipigilan. Paano kung mahal man inilaan pala para sa iba? Dumaan lang talaga siya sa buhay mo para saktan ka. Ewan nga eh. Kung sino pa yung hindi naglolo ko, yun pa yung masasasaktan ng todo. Nakanig lang sa akin si Lolo. Alam kong walang sino man lang ginusto pero hindi napipigilan ang damdamin ko. Tinapik-tapik ko pa ang bandang dibdib ko. Alam kong pareho kami nasasaktan ngayon. Ang unfair ng mundo. Ang unfair ng Diyos. Ang dami naman loloko dyan. Bakit hindi na lang sila ang ginaganito niya? Niloko ko si Lolo. Na kunot na ang noo. Malamang hindi mo ko naintindihan, Lolo. Hindi unfair ang Diyos, Apo. May dahilan lang kung bakit nangyayari lahat ng to. He is unfair, Lo. Binigay niya sa akin lahat pero hindi niya binigay ang isang taong gustong gusto ko. Ang taong kaya ko ipagpalit lahat ng meron ako makasama ko lang siya. Siya yung taong gusto ko pero kailanman hindi magiging akin. Kinagat kong pang ibang labi ko dahil nag-uumpisa na naman ang paghikbi ko. I can't, Lo. Hindi ko kaya. Iniisip ko pa lang ngayon na hindi siya magiging akin, hindi ko na siya makakasama. Nasasaktan na ako ng sobra. Sana hinayaan niya lang akong hindi makuha lahat ng gusto ko basta yung kaisa-isa lang na hiling ko yung maibigay niya. Masyado ka lang napapraning, Kiefer. Ano ba ang mali sa pagmamahal? Kailan pa humandang ang mundo sa dalawang taong nagmamahalan? Kailan pa hindi sumang-ayon ng Diyos tungkol sa bagay na yan? I don't understand you. Ang alam kong maling pagmamahalan ay kung magkapatid o magkamag-anak kayo. Pilit ako napangiti. He got the point. That's what I meant. Mali ang mahalin namin isa't isa dahil magpinsan kami. What if I tell you, Lo, na nagmahal ako ng pinsan ko? Muling napalingon na naman si Lolo sa gawi ko at kita ko yun sa gilid ng mga mata ko. What? Hindi makapaniwalang saan niya. Hinarap ko naman sa at ganitian. You can slap me, Lo, kung yun na makakapagbaga ng loob mo. Pilit kong labanan ng pagtitig niya sa akin. I don't understand. Iiling-iling pang aniya. Bumuntong hininga ako at humugot ako ng lakas ng loob. I love Natasha, Lo. Natasha Vergara. She is the woman I love. She is the mother of my son. I'm sorry, Lo. I can't help it. I know this is wrong, but what do I need to do? I love her and I don't know how to live without her, Lo. I'm really sorry. Napapikit na ako at inaabangan ng galit at ang sampal niya. Pero dumaan ng ilang segundo pero walang sumampal sa akin. Minunot ko mga mata ko at nakatingin lang sa akin si Lolo at blankong reaksyon nito. Lo? Kumunot ang noo ko nang tumawa siya. Talagang tumawa siya ng tumawa. I am serious here, Lolo. I'm not joking here. Pero hindi man lang siya tumigil sa pagtawa niya. Napapaluha pa nga siya eh. Hi! Iiling-iling pang aniya. Humarap siya sa akin at tinawakan ng dalawa kong kamay. World is not unfair, especially God, Apo. Seryoso niyang aniya. You're not mad? Are you not going to hurt me, Snappy, or do what you want? Litong-lito kong tanong. Umiling naman siya. Tao ang hindi makatarungan, Apo. Masyadong malihim ang mga tao kaya maraming nasasaktan. Salubong na salubong ang kilay ko pero hindi ko pa rin maintindihan ang sinasabi ni Lolo. Ano ang kinalaman ng kasinungaling ng tao sa inamin ko sa kanya ngayon? Masyado ko naguguluhan. I don't understand. Saad ko habang diretsong tingin kay Lolo. Sinalubong niya mga tingin kong yun at napangiti naman siya. You are not my real grandson, Kiefer. Panahon na siguro para malaman mo. Parang tumigil ng ilang segundo ang tibok ng puso ko. Naiintindihan ko ang sinasabi niya. Pero ewan ko ba't parang hirap na hirap akong intindihin siya. Hindi ba dapat matuwa ako sa sinabi niya pero bakit parang nasasaktan ako? Pakiramdam ko'y pinagbigyan niya lang ako sa gusto ko. Parang sinasabi lang to para magkaroon ako ng pag-asa. Matagal ako napatitig kay Lolo at walang bakas ng biro sa sinabi niya. Hindi ko tunay na anak si Corazon. Patuloy pa niya. Lo, don't do this kung ginagawa mo lang to para payagan kami ni Samantha sa gusto namin. Huwag mo nang gawin.
Wala na si mommy kahit respeto rin lang sa kanya, Lo. Iniiwas ko sa kanyang paningin ko nang titingin na siya sa akin. I am just being honest here. Inampo namin si Corazon nung bata pa lang siya dahil alam namin ng lola mo na hindi na kami magkakaroon ng sarili naming anak. Itinuring namin siyang anak, tunay na anak. 2 years after adopt your mom, your lola got pregnant. Bagay na kinatuwa namin, and that is Natasha's mother, Criselda. Your mom is the reason kung bakit ulida na ngayon si Natasha. Seryoso ang mukha ni Lolo at nasisiguro kung hindi nga siya nagbibiro. Ang akala ng mami mo hindi namin sa mahal dahil ampon lang siya, but she is wrong. Mahal namin sila ng lola mo. Ito ba ang dahilan kung bakit nagawang ipapatay ni mami si Tita Criselda? Because of your will. Diretsong saad ko sa kanya. Napabuntuhan nga naman siya sa sinabi ko. Ganun na nga siguro. If you really love her, bakit mo ginawa yun, Lo? Kung pantay ang paningin mo sa kanila, bakit walang kahit anong mana ang galing sa iyong mami? Punong-puno ng inggit ang puso niya, kaya niya yun nagawa. Bakas na ang inis ko. Kung mahal niya nga si mami, sana kahit 40% lang ng kayamanan niya ibinigay niya. Napuno siya ng inggit at galit kaya niya nagawa ang bagay na yun. That's not true. Alam mo kung anong bala ko? Inuna ko ang will ko kay Criselda at lahat ng kayamanan at ari-arian ko dito sa Pilipinas, sa kanya ko ibibigay. At ang kay mami mo? Pangarap niyang sa ibang bansa kay manirahan kaya lahat ng kayamanan at ari-arian ko sana sa Amerika sa kanya ko ibibigay. Inaasikasa ko pa lang lahat ng mga papeles na para sa mami mo, pero hindi ko akalaing minasama niyang will kong bibigay pa lang sana kay Criselda at inisip na hindi ko siya tinuring na anak. Mahal na mahal ko ang mami mo, apo, kung gaano ko rin kamahal ang tunay kong anak. Hindi ko naman inakalang aabot sa ganun. Sana pala pinagsabay ko na lang ibigay sa kanila, but it's too late. Mahabang kwento sa akin ni Lolo at parang may kung anong bumara sa lalamunan ko at hindi na ako makapagsalita. Napakurap-kurap ako sa mga mata ko dahil parang kanina pa ako hindi pumipikit dahil tutok ako kay Lolo. I should be happy pero nalulungkot din ako sa nangyari sa pamilya ni Lolo. Hindi ako galit sa kanya dahil hindi niya ako tunay na apo. Natutuwa ako dahil pwede ko nang mahalin ng walang hahadlang sa amin at Samantha. Pero may parte sa akin na nalulungkot pa rin ako. Hindi niya pinaramdam sa akin na parang may kulang. Hindi niya pinaramdam sa akin na parang hindi niya ako tunay na apo. Masaya ako sa katotohanang minahal talaga ni Lolo si Mommy. Sadyang mapaglaro ng tadhana kaya nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Masyadong pinangunahan ng inggit at galit si Mom kaya umabot sa ganitong lahat. Ano pang ginagawa mo dito? Natigil ako sa pagmumuni-muni ko na magsalita si Lolo. Ha? Natawa naman siya sa akin. Alam kong magiging masaya rin ang mami mo kahit na wala na siya dito sa mundo natin. Ano pang ginagawa mo dito? Sundan mo na ang apo ko, Kiefer. Niyakap ko na mahigpit si Lolo at hindi ko napigilan ng pag-iyak ko. Nakakabading man pero yun talaga nararamdaman ko. Thank you, Lo. Thank you. Paulit-ulit kong saad sa kanya. Hinaplos ko ang likod ko at tumalas naman ako sa kanya, saka ako tumayo. Go, ako nang bahala dito. Marami pong salamat. Masaya kung ikaw ang kinilala kong lolo at mas masaya ako dahil ikaw ang tunay na lolo ng taong mahal ko. Pangako, Lo, iuwi ko silang dalawa at mabubuo kaming pamilya. Tinungan niya rin lang ako at sininyas ang umalis. Wala akong sinayang na oras at mabilis akong tumakbo papuntang kotse ko. This is it, Kiefer. This is it. Hindi ko dapat tumaramdaman dahil kalilibing lang ni Mommy, pero hindi ko mapigilan na siyang nag-uumapo sa dibdib ko. I am so happy because I can love her forever. Mabilis kong pinahid gamit ang likod ng palad ko ang luha ko. Wait me there, Samantha. I'm coming, baby. Pinuntahan ko siya sa kondo niya pero walang tao maliban sa katulong niya. San kaya sila nagpunta rin ni Logan? Hinugot ko ang cellphone ko nakalagay sa bulsa ko at denial ang number ni Samantha pero hindi niya sinasagot. Damn it! Where the hell are you? Sinusubukan ko maghanap kung san-san pero nabigo ako. Umuwi na rin ako sa bahay ko at nagbabaka sakaling doon pumunta si Logan pero wala. San ba sila nagpunta? Denial ko ang number ni Logan pero ring lang ng ring. Please answer your damn phone. Sagutin mo. Sagutin mo. Oh, finally. Saad ko nang sumagot siya sa tawag ko. Nasaan kayo? Nasa airport. Kumunot ang noo ko. Anong ginagawa nila sa airport? Lipad ng eroplano ni Samantha papuntang Amerika. What? Mahinang tanong ko. Kinakabahan ako. Hindi ko alam, Kiefer. Basta after ng labing ni tita nagbatid siya dito. Kailan pa? Anong oras pa kayo dyan? Nasaan si Samantha? 10 a.m. ang lipad ng eroplano nila. Tinignan ko ang reloj ko at 9:50 na. Damn it! Hindi ko kakayanan ng 10 minutong biyahe papuntang airport. Hinampas-hampas kong manabela ko sa inis. Ano ang dahilan ng pag-alis niya? Mabilis kong pinandar ang kotse ko at kahit alam kong imposible pang maabutan ko siya, nagbabaka sakali pa rin.
Sunod-sunod kong pinabusin ang kotse ko dahil hindi na ako umuusad sa pwesto ko. Bakit ngayon pala traffic? Napahampas na naman ako sa manibela ko sa visit. Naipit pa ako ng ilang minuto sa traffic bago ako tuloy nakalis doon. 15 minutos ang lumipas pero wala pa rin ako sa airport. Mabilis kong kinabig ang manibela ko para i-park at nagmadaling pumasok sa loob ng airport. Takbo lang ako ng takbo kahit na pinagtitinginan na ako ng ilang mga pasahero rin. Please baby, don't do this. Kausapin mo ko. Don't leave me. Ano bang pumasok sa utak niya at umalis nang walang paalam? May karapatan din ako kay Kenneth pero bakit nilalayo niya sa akin ang anak namin? Please baby, I'm begging you. Kiefer? Hinarap ko ang tumawag ng pangalan ko at nakita ko si Logan. Pabalik na. Dinaklot ko ang kwelyo niya at inahihampas sa likod ng pader. Nasaan si Samantha? Kiefer, nahihirapan akong huminga. Bakit iniyaan mo silang umalis? Alam kong pinagtitingin na kami ng mga nadaang tao, pero wala akong pakialam. Ayaw niyang ipasabi sa iyo. Nagtiim ang bagang ko. Bitawan mo na ako. Tinulak ko siya sa gilid at pumagsak naman siya sa floor. Pero bago siya umalis, kinausap siya ng daddy mo. Tinignan ko siya na nagtatanong. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Damn it! Sinuntok ko ang pader pero wala pa ring tatala sa sakit na nararamdaman ko sa loob. Why do you have to do this? Bakit kailangan mo akong iwan ng walang paalam? Ganito na lamang ba tayo palagi? Magtatago ka at para naman akong asong ulol hanap ng hanap sa'yo. Wala akong pakialam kung makita nila ako nag-iiyak dito. Hindi ko ang mga pigilan ng nararamdaman ko. Ako lang ba talaga ang nagmahal sa atin ng sobra? Bakit ang dali-dali sa iyong iwan ako? Kahit na akala ko'y magpinsan tayo, desidido pa rin ako ipaglaban ka pero bakit ikaw nagtatago pa? Ngayong pwedeng-pwede na kitang ipaglaban at ipagsigawan sa buong mundo na you are mine. Doon ka naman umalis. Hey, I'm really sorry. Believe me, sinubukan ko siyang pigilan pero wala na ako nagawa. Saad ni Logang nakalapit na sa akin. Masyado ba ako mapanakit to nakaraan kong buhay para maranasan ko lahat ng to? Ang mag-ina ko lang naman. Ang hiling ko na lamang. Hirap na hirap pa rin ibigay sa akin. Para kung baklang nakatakip ang dalawa kong palad sa mukha ko para takpan lang ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha ko. What's happening here? Dinig kong tanong na isang babae pero hindi ko pinansin. Kiefer, kalabit sa akin ni Logan. Don't touch me. Get out of my sight. Hey, what happened? Hindi ka ba marunong makinig? Mommy, tawag ni Kenneth. Ouch! Daing ni Samantha. Samantha, wika ni Logan. Samantha, oh my God, hindi ko sinasadya. Nilapitan ko siya at di ko alam ang gagawin ko kung hahawakan ko ba siya o hindi. Ganun ba kalaki ang galit mo sa akin? Nakanguso niyang aniya. Napangiti naman ako dahil hindi siya sa tonong galit. Wala akong sinayang na oras at niyakap ko na siya na mahigpit na mahigpit. Please don't do that again. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag umalis ka na naman sa akin. Nagmamakaawa kong saad. Napapikit na lang ako at ninamnam ang paghaplos niya sa likod ko. I'm sorry. Alam ko namang nahihirapan ka rin kaya nang naisip kong paraan. Nahihirapan ako mag-isip. Pinipigilan ko yung nararamdaman ko dahil alam kong mali kapag hiningaan ko. Kumalas ako sa pagkakayakap niya at tinignan diretso sa mga mata niya. Nangingilid ang mga luha niya doon at nakagatlabi lang siya. We're not cousins. Saad ko pero walang nagbago sa reaksyon niya. Ang sabi ko hindi tayo magpinsan. I know, alam ko na. Umiiyak na aniya. Sinabi na sa akin lahat ng daddy mo. Dagdag niya. What? Hinanap ko si dad at nasa likod ko naman silang dalawa ni Kenneth. On time ba ako, son? Kahit doon man lang makabawi ako sa'yo. So paano? Mauna na kami ng apo ko. Ikaw nang bahala dyan. Tinapik niya ang balikat ko at nginitian naman ako. Thank you, Dad. Saad ko kahit na nakatalikod na siya sa akin. Kumaway na lang siya na nakatalikod at napangiti naman ako. O paano? Ayusin niyo yan ha? Masyado mala teleserye ang takbo ng kwento niyo eh. Tinapik na lang din ako ni Logan sa balikat at pinanood namin siya naglakad palayo. Nang hindi ko na siya makita saka ako tumingin ulit kay Samantha. So paano ba yan? Sa wakas masasolo na kita. Nakangiti kong sabit sa kanya. Masasolo na rin kita. Masaya niyang sabi kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at tinilikan ko na siya. Dinig kong sigawan ng mga tao sa paligid namin pero wala akong oras para pansinin kayong lahat. Parang huminto ang oras at pakiramdam ko ay kaming dalawa lamang ang nabubuhay sa mundo. Akala ko hindi na matutupad. Akala ko doon lang matatapos ang takbo ng kwento namin. Akala ko tatanda ko na wala makakasama pero puro akala lang pala. Tama si Lolo. Dahil sa kasinungalingan at puro lihim ng mga tao marami nasasaktan. At isa kami sa mga biktima ng mga lihim. Masaya ako dahil sa huli may happy ending pa rin kami. Hindi na kami nabubuhay sa mali.
Wala na akong hihilingin dahil sapat na sa akin ang pamilya ko. Aanin ko naman na maraming pera kung hindi naman ako kayang mahalin ito pabalik. Kung hindi niya naman ako kayang pasayahin. Pamilya ang pinaka-importante sa akin at wala ng iba. Masyadong marami kaming pinagdaanan at marami akong natutunan. Nakakalungkot man dahil may nawala, pero may magandang mangyayari pa rin pala sa huli. Mas masaya siguro kung walang nawala at walang nadamay. Natutunan ko ring walang maidudulot ang inggit lalo ng pagtatanim ng sama ng loob. Dapat pinag-uusapan na masinsinan ng problema ng pamilya dahil baka nagkaroon lang para ng hindi magandang pagkakaunawaan gaya na nangyari sa mga magulang namin. Mabubuhay na ako na mapayapa kasama ang pamilya ko, lalo na mag-ina ko. Masayang mabuhay lalo na ako nagpapasaya sa iyo. Nakakatakot mabuhay mag-isa dahil wala kang makakasama sa pagtanda. Masaya akong pinagmamasa ng pinakamamahal kong babae habang nakikipagtawanan sa mga naging kaibigan niya sa kumpanya ko. Grabe, hindi talaga ako makamove on sa love story ninyo, Store. Ang daming hindrances. Wika ni Danica. Silang 4 lang naman na magkakaibigan sa kumpanya ko eh. Oo, tapos ang bongga ng kasal ninyo ha? Yung haba ng gown mo, grabe. Umabot yata sa pintuan ng simbahan. Kinaya mong buhatin yun? Ibang klase talagang benta court eh. Si Leticia naman. Sana makahanap din ako ng katulad ni Sir. Naku, wag ka nang umasa, Danica. Wika ni Leticia. Biro lang. Hindi ka na makakahanap. Saad naman na napakaganda kong asawa. Yes, we are married and I'm happy for that dahil natupad na matagal ko ng pinapangarap. Ha? Bakit naman? Kulot noong tanong ni Danica. Nag-iisi yan eh, kaya sa akin na siya. Makahanap ka man kamukha niya pero hindi katulad niya. Ayaw na naman siya sa matatalinahagan niyang salita. Baka matunaw yan. Nailon ko si Logan, nakatingin na rin sa pwesto rin na Samantha. Asawa mo na nga, kung makatingin ka, kala mo laging mawawala. Natawa naman ako sa sinabi niya. Hindi ko mapigilan eh. Masyado maganda para hindi titigan. Ewan ko sa'yo. Oh my God! Napalingon kami ni Logan nang sumigaw si Aldrin. Nagmadali naman akong lumapit sa kanila. What happened? Nag-aalala akong tanong. My water broke! Ngiting saad pa ni Samantha. Napatingin naman ako sa payang baba niya at basa na nga mahaba niyang dress pero kalmado pa rin siya. Sunod-sunod ako napanunok nang ma-realize kung anumang oras lalabas na ang second child namin. Our second baby is coming. Kalmado pang sad ng asawa ko. Paano niya nagagawa maging kalmado sa ganitong sitwasyon? I can't breathe. Oh my God! Nahihirapang saad ni Aldrin sa maarte nitong tono. Diyos ko naman, Aldrin. Parang lang kung magkakana kayo ni Leticia, ganyan na lang bang gagawin mo? Magpakalalaki ka naman. Wika ni Danica. Natawa pa si Samantha sa sinabi ni Danica. Are you okay? Nanginginig kong tanong sa kanya. Damn it! What do you think? Iwing balik tanong niya sa akin. Napangawi pa siya sa ibig ng sabihin na sasaktan siya. Mabilis ko siyang binuhat at sinakay sa kotse ko. Bumalik sa taas para kunin ang mga nakahanda niyang gamit para sa panganganak. Halos hindi ko na lamang gagawin ko. Hindi siya nagrereklamo o nagsasalita man lamang. Alam kong nasasaktan na siya pero tinitiis niya pa rin. Mabilis kong pinatakbo ang sasakyan ko patungong ospital. Mabuti na lang na asikaso rin niya kagad ang mga doktor at nurses. Pabalik-balik ako naglalakad sa labas ng pintuan kung saan ipinasok kanina sa Samantha. Kagat-kagat ko na rin ang koko ko at hindi mapakali. Kiefer, please sit down. Nahihilo ko sa ginagawa mo. Saway sa akin ni Daddy. Nandito na rin silang dalawa ni Lolo kasama si Logan at si Kenneth na nakatulog sa bisig ni Lolo. Kinakabahan ako, Dad. Ngayon ko lang siya naalagaan sa pagbubuntis niya at wala rin ako sa tabi niya. Nung pinanganak na si Kenneth kaya siguro ganito na lamang ako. Pinagsalikop ko ang dalawa kong kamay pero nanginginig pa rin yun. Napahinto ako sa paglalakad ko na marinig ang isang parang iyak ng sanggol. Napatayo na rin si Daddy at si Logan. Isang iyak pa kaya bigla na lang tumulong duha ko dahil sa saya. Nailabasan ng maayos ang anak namin. You're so gay! Asar pa sa akin ni Logan pero hindi ko na yun pinatulan pa. Masyado ko excited sa pangalawa naming anak. Naghintay pa kami ng ilang minuto sa labas at sabay-sabay kaming lumapit sa isang doktor na lumabas mula sa loob. They are safe. Congratulations, Mr. Bentecourt, for having twin babies. Mas dumoble ang saya ko na sabihin niyang kambalang anak namin. Namputsa yan. Isang irihan, 2 agad? Dinig kong saad ni Logan. Pumasok ako agad ng senyasan kaming pwede na. Naabutan kong nangihina pa rin sa Samantha. Hinalikan ko siya sa noo at sa labi niya. Thank you for keeping me safe. Naluluha kong sambit. Hinang-hina naman siyang umiti sa akin. Nandiyan na mga baby. Nilingon ko ang 2 nurse na buhat-buhat ang mga anak namin at saka inihiga sa gilid ng asawa ko. It's a boy and a girl. Congratulations, Mr. and Mrs. Bentecourt.
Masayang bati sa amin ng doktor at nurse doon. Nilapitan ko ang napaka-cute kong anak. Hi baby, nandito si daddy. Hindi ko pa rin makapaniwalang saad. Sinulyapan ko sa Samantha at ngiti ako ng ngiti sa kanya. Thank you for bringing them love. I love you. Hinalikan ko ulit sa noo at niya ang makatulog. Alam kong pagod na siya. Ako na munang bahala sa mga bata. Hi baby, it's me, your kuya. I cannot wait to play with you guys. Kuya loves you both. Tuwang-tuwang saad ng anak kong si Kenneth. Binuhat kong lalaking kambal ko at binuhat naman ni Logan nag-iisang prinsesa ko. Pwede bang akin na lang tong napakagandang anghel na to? Hingin mo na lahat, wag lang ang mga buhay ko. Makakapatay ako, Logan. Natawa naman siya kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Oo na, you're so lucky, Kiefer. Seryoso niyang sambit kaya napangiti ako. Hi sa mga apo ko, bilisan niyo ha para makauwi na kayo ng bahay. Excited na rin ang mga lolo. Saad ni lolo at daddy. Wala nang masasaya pa dito. Ibinaba akong anak ko sa kapinunasan ng luha ko. Damn, para akong bading. Sa masaya ako ano bang pakialam nila? Nagstay pa sila ng ilang araw sa ospital hanggang sa makauwi ng mga angginan nito. Hindi ako umalis kahit na isang segundo sa tabi nila. Hindi rin ako umuwi, babantayan ko lang sila pero syempre, naliligo naman ako sa ospital. Ganito pala yung feeling kapag nasaksiyan mong pagbubuntis hanggang sa mga anak ng asawa. Hindi ko man nasubaybay ng pagbubuntis niya kay Kenneth. Sigurado naman ako kung ano nararamdaman ko sa kambal ko. Ganun din ang naramdaman ko sa panganay ko. Nahihirapan din ako nung panahong naglilihi pa lang siya. Kung ano-anong naibato niya sa akin kapag babagal-bagal ako. Natatawa na lang ako sa sobrang kasungitan niya noon pero worth it. Binigyan niya ako ng napakagwapo at magandang mga anghel. Marami man ang tinanong sa'yo nung alam kong naintindihan mo ko dahil dala lang ng galit ko. Tatawarin mo ko, Ama. Gusto ko magpasalamat na wala nang hihigit na regalo pa. Ang pamilya ko. Marami kaming pinagdaanan pero naging aral at inspirasyon namin iyon. May maliliit man kaming away ng asawa ko pero hindi na namin yan pinapalaki pa dahil hindi ako natutulog sa gabi hanggat di kami maayos. Ayaw ako matulog sa sahig. Hindi ko yata kaya matulog na hindi siya nakakatabi. Masyado kong mahal ang asawa ko. Ayaw ko ring magtanim siya ng galit sa akin kapag hindi ko agad naglambing sa kanya. Kasalanan ko man o hindi. Babae nga naman talaga. Kasalanan mo man o hindi, ikaw dapat na maglambing. Pero syempre, hindi ako magrereklamo pa dahil hindi ko kaya matiis ang asawa ko. Saksi kayo sa hirap na pinagdaanan naming dalawa at saksi rin kayo sa masaya namin ngayong pagsasama. Having a family is the greatest strength and the weakness too. Wala nang hihigit sa kanyang nararanasan sa ngayon. Good night, babies. Isa-isa ko silang hinalikan sa noo bago pumunta sa napakaganda kong asawa. Are you ready? Ngisi kong saad sa kanya. My God, Kiefer, tabigil-tigil ka, babata pa ng kambal natin para sundan mo. Napanguso naman ako sa sinabi niya. Lumapit na ako sa kanya at yumakap. Good night, love. I love you. Ngiting sambit ko sa kahinalikan siya sa labi. Habang buhay kong aalagaan at pakiingatan ang napakagandang regalo na tanggap ko mula sa iyo. Maraming salamat sa mga suporta sa amin. Hanggang sa muli. Tunay ngang walang ibinigay ang Diyos na pagsubok sa atin na hindi natin kakayanin. Sa kwentong pag-ibig ni Samantha at Kiefer, napatunayan na lahat nga ng bagay na nangyayari may dahilan. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod nating istorya.